Rachel Gupta, Miss Grand International 2024, magre-resign na. Hello, Corowelas, mabuhay. This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyang subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na paglabas ako ng aking mga video. Hey! Mainit-init na balita at fresh na fresh from the Miss Grand International 2024, Rachel Gupta. Kakapost lang niya sa kanyang Instagram na eto na nga. Ako, di ba? Nakakaloka. Habang galing akong Binibini Pilipinas fashion show, tapos pag uwi ko dito, nakita ko yung news. Aba, talaga lang naman. At totoo nga ba ito? Sabi ko, hindi ako muna maniniwala hanggat hindi ko nakikita yung IG post ni Miss Rachel Gupta. At eto na nga yung sinabi niya ng bonggang-bongga. Bago tayo mag-speculate ha, ito muna yung pinagsasabi ni Rachel Gupta doon sa kanyang. Basahin natin ng bonggang-bongga. Pasensya na kayo sa aking pagbabasa. Hindi po ako nakapag-grade 2. Grade 1 lang po ang aking kakayanin. Yung umpisa pala nagbabasa haggard na. It is with deep regret that I share this news. Ay nako, ano ba yan? I have made the decision to step down as a Miss Grand International 2024 and return my crown. Oh my God, nakakaloka yung mga siya talaga mismo. Bakit? Nakakaloka. Being crowned was one of the most cherished dream of my life, and I was filled with hope and pride to represent my country and make history. However, ito na yung problema. The months following my crowning have been marked by broken promises. Ano kaya ang promise na hindi natuloy? Siguro iikot siya sa buong mundo. Mistreatment. Ay, may mistreatment. Hindi siya pinapansin. Mistreatment, siguro hindi maganda yun sa kanya yung and toxic environment. I can no longer endure in silence. Oh no! Ano kaya yon? Obvious naman na hello, Miss Grand International is a toxic pageant. So what do you expect? Alam na yan, before pa na ganun talaga Miss Grand International. It's all about entertainment at talagang ang toxic talaga ng Miss Grand International. So hindi ako nagulat dito. Yung mistreatment, bakit maganda naman yung treatment sa mga ibang queen? Bakit sa'yo lang? Hindi. O, diba? Baka attitude. Charot lang. At saka yung broken promises, yun yung ano kaya yung mga promises na yan? May mga one night kineme? Charot lang. Hindi. May yung mga prizes ba na hindi iniibigay or whatsoever, hindi natin alam. Pero yun ang kanyang aligasyon dito sa Miss Grand International Organization. This decision was not made lightly. In the coming days, I will be releasing a full video sharing the details behind the difficult journey. So, kailangan magbi-video-video talaga siya para mapag-alaman talaga ng lahat ang mga baho at saka pag-mistreatment at saka mga broken promises at saka siyempre yung toxic environment. Parang hindi na ako na aware na ako doon. Pero itong mga mistreatment na to, wow! Ito, excited ako malaman kung ano. At saka yung broken promises. Gusto ko yung malaman kung ano nga bang pinangako sa kanya na hindi tinupad ni Mr. Nawat. O diba, ng bonggang-bongga. I ask for your compassion, your open heart, and your continued support as I take this step. Your love means more than you know. With sincerity, Rachel Gupta. Miss Grand International 2024, ito na nga, nakakaloka. So, ano nga, yung opinion? Charot lang.
Ay, nako, kahit mag-step down na naman talaga siya sa Miss Grand International, siya pa rin naman talaga ang kikilanin ng tao ng Miss Grand International 2024 kahit anong mangyari. Di ba? Kahit anong eksena dyan, siya pa rin ang kikilalanin at hindi na magbabago kahit na kukunin pa ni CJ Opiasa ang corona. Oo, si CJ, may ibibigay kay CJ ang corona. Tapos si CJ ang tutuloy ng kanyang reign. Tapos si CJ yung magkokorona sa next Miss Grand 2025. So, the fact pa rin na hindi si CJ yung nanalo sa Miss Grand 2024, still first runner-up at saka kahalili lang siya na nag-step down na si Rachel Gupta. So, parang akala nyo nakakatuwa. Hindi kaya. Pero tuwas, if ever man na yun ang mangyari, sana yung mga prizes na meron si Rachel Gupta at saka yung crown and everything, and Channelan ay ibigay lahat kay CJ. Hindi pwede na sasalo lang siya ng mga obligasyon na meron si Rachel Gupta. Diba? Yun ang point of view ko dito. Kasi sa history, hindi pa rin si CJ ang nanalo sa Miss Grand International. Nagkaroon lang siya ng corona at naging Miss Grand International. Kung sakali mga ibigay sa kanya, kung hindi. Diba? Balay mo si Miss Myanmar na pala ang bibigyan. Charot lang. Hindi, kung sakali mang ibigay sa kanya kasi if ever man, siya ang first runner-up. So, siya ang magiging Miss Grand International 2024. Ang saya ng mga bakla. Meron na tayong golden crown na hindi naman natin inaakala. But, the fact, sa totoo lang hindi pa rin siya yung nanalo doon sa pageant. Hindi pa rin masyadong bongga. Ang ma-remind lang ang maiisip lang ng ay kahalili lang siya dahil nag-step down si Rachel Gupta kasi na mistreatment, kasi nga may mga broken promises, may mga toxic environment. So Allah, parang hindi naman ako masaya. Maging masaya ako kung lahat ng mga prizes, mga ibigay kay CJ, lahat ng mga eksena ibigay kay CJ, lahat ng mga privilege ng Miss Grand International ibigay kay CJ. Hindi yung kahalili lang siya at humalili lang siya at siya na ang magtatrabaho ng Miss Grand International 2024. It's not fair kasi nawala sa kanya yung prize, nawala sa kanya yung ganyan. O, di ba? Kasi sa mata ng madlang people hindi siya ang nanalo doon sa pageant. So, congratulations pa din. Still, congratulations. Very proud. And mayroon na tayong golden crown kung sa tutuusin. Pero di ba? Alam mo naman, hindi talaga ako fan ng first runner-up yung humahalili doon sa crown, sa queen. Kasi still, sa mata ng tao, humalili ka lang. At hindi ka talaga, parang, hindi ka bibigyan ng, alam mo yun, ng moment of truth. Wala ka yung moment ng Miss Universe ka, kunwari, o diba? Lahat na bang humalili ng Miss Universe doon na first runner-up? Oo, humalili nga sila, pero hindi naman sila kinilala ng madla. Nakakaloka. Tapos sa Miss World, may mga humalili, pero hindi nga naman sila kinilala ng madla. Marami pa dyan mga runners-up na humalili sa mga queen na nag-step down, na na-dethrone. Pero, hello, sa mata ng tao, sa history, hindi pa rin nanalo si Philippines. First runner-up pa rin siya, humalili lang. Pero syempre, kung blessings man yan para kay CJ, so be it. Tanggapin ng bonggang-bongga. Pero sana pati yung prize, pati yung fame, pati yung eksena, lahat ng mga prizes, lahat ng meron ng Miss Grand International Queen ay sana ibigay sa kanya, no? At sana hindi niya ma-experience ang toxic environment. I think na-experience na yun ni CJ. Mas na-experience niya dito sa Pilipinas. At sana hindi niya ma-experience yung mistreatment at saka broken promises. Feeling ko mag-enjoy na lang siya sa pag-coach kaysa maghalili doon. Feeling ko lang ako lang naman. Pero kung para sa inyo, tuwang-tuwa kayo sa golden crown na yun na iniwan ni Rachel Gupta, di bala kayo. Pero ako, yuko. So, si Jay, manahimik ka na sa Pilipinas at mag-train ng mga babae. Di ba? Pero, nakakaano naman kasi isipin, halimbawa, ibinigay sa kanya ni Mr. Nawat yung corona, tapos, hindi niya tanggapin. Kamusta naman yung kalagayan ng Pilipinas sa susunod ng mga Miss Grand International? Baka pangit yung imahe. Hay nako. Mabuti naman sana kung tuluyan ng kalimutan ng tao si Rachel Gupta. Yung halimbawa,
kalimutan na si Rachel Gupta na nanalo Miss Grand International 24. Kumbaga, bigla na lang siyang mawawala sa ating isipan, hindi siya maaalala ng ganon. Pero hindi, walang ganon, be. Mabuti na lang sana biglang blanco. Hindi, wala tayong kilalang kay Rachel Gupta. Ang Miss Grand 2024 ay si CJ Opiasa ng Philippines. Mabuti sana kung biglang ganun eh. Hindi eh. Di ba bigla kang burado sa sa isip ng tao. Hindi pa rin eh. First runner up pa din. Nakakaloka. Nag-gets ba ninyo yung point of view ko? Natutuwa ako nga kung sakali man na ibigay sa kanya yung corona. Eh di, bongga. Pero hindi ako natutuwa na nakahalili. Na dahil hindi nagampanan ni Rachel Gupta ang kanyang responsibilities, ay si first runner up na lang ang gagawa. Ay, alam mo yun, yung yung charot lang. Naintindihan ba ninyo ako? Pero gusto ko, pag umalis siya, tapos hindi na siya Miss Grand International 2024, tanggalin na siya sa mapa ng isipan natin para wala tayong maisip kundi si CJ Opiasa lang. Mga ganon. Pero hindi kasi ganon eh. Hindi pwede i-delete si Rachel Gupta sa mundo ng pageantry at nakakabit na talaga sa kanya yung pangalang Miss Grand International 2024, the Step Down Queen. Di ba? Ganon. At si CJ, na natin yung first runner-up forever. Ganon. Kahit ano pang crowning moment ang gawin ni Mr. Nawat, still kahalili pa rin siya. Kaya ayun, depende na lang sa kanya. Pero kung ako kay CJ, wag. Pero sa camaraderie, di tanggapin niya para maganda rin ang placement natin sa susunod na Miss Grand. Baka isipin ni Mr. Nawat, Ate Chona yung mga Pinoy. Nakakaloka. Ay nako, ayun na nga, yung aking reaction, nakakaloka. Alam mo, yung damit na to, dapat, final prediction ko to sa Miss World. Nakakaloka naman ko to, singit-singit to si Rachel Gupta Para sa, step down to nalalaman, yung tuloy, nagulo yung isip ko. Ayan, ito na nga ang aking opinion dito sa pag-step down, di umano talaga. Step down na nga kasi nga, ibabalik niya na yung corona. Ayun. Si CJ Opiasa na nga ba ang Miss Grand International 2024? Wow, assuming. Hindi ba pwede ibigay doon sa third runner-up? Okay, second runner-up. Magulat tayo pag si Myanmar ang nagiging Miss Grand. Tapos sa kanya pala ibinigay. What you think, no? Pasabog talaga kung ganun. Pero kung kay CJ ibigay, hindi pasabog. Mas pasabog kung kay Myanmar na ibigay. Lalo tayong maluloka ng bonggang-bongga. Ay, nako. Saka na nga yung ipanyon ko. Gusto ko munang mapanood yung mga mistreatment na yan at saka mga broken promises ni Rachel Gupta bago ako mag-opinion sa mga bagay-bagay. Pero yung toxic environment, hello! Umpisa pa lang ng Miss Grand International, toxic environment niya. Dapat aware ka dyan, be. Wag ako. Kami nga na fans lang, toxic. Ikaw pa kaya na queen pa. Na queen, hindi mo na-experience ang toxic environment. Hay, nako! Huwag tayong agawa-gawa ng kwento. Totoo naman talagang toxic environment. By the way, this has been Gazel Ortega at congratulations kung sakali man kay CJ ibigay. Pero wag niya nang tanggapin para si Myanmar na. Ang Miss Grand International 2024 siguro maglulupasan yun. Iiyak pa ng bonggang-bongga. More drama, more fun. Di ba? Ayun na ang aking ang aking views and opinions dito sa nangyayaring nakaganapan dito sa Miss Grand International 20 Miss Grand International Queen na si Rachel Gupta. At tapos yung mga Pinoy, tuwang-tuwa. Si CJ Opiasa may golden crown na pa rin sa listahan pa rin at saka sa memory ng tao. First runner-up na humanili na sa nag-step down na queen. Ayun lang naman. Pero wag kayong dyan. Wag kayong let's be ano ba tawag doon? Wag tayong mag-ingay doon ng kung anong eksena. Baka hindi naman kaya kay CJ ibigay hahanas kayo ng bonggang-bongga. Nakadepende pa rin niya sa organization kung kanina ibigay yung corona kasi wala naman sila sinabi na si CJ na agad. So, abangan natin ang mga susunod na mga balita, ang susunod na mga intriga. Ayun, at abangan ninyo ang aking final prediction sa Miss World 2025. Ito dapat yung vlog ko. Bakit kasi ditong isaw-saw to si Rachel Gupta? By the way, it's Gazel Ortega. And paalam. Hindi ko alam kung paano magpaalam. Nakakaloka.